Kilalang mananahi si Letty sa kanilang lugar at ito ang kanyang hanap buhay. Ang kanyang asawa naman na si Sunny ay pa-extra-extra lamang ng kung ano-anong pwedeng matrabaho at pagkakitaan. May edad na siya nang sila'y biyayaan ng anak na lalaki na pinangalanan nilang Emmanuel na ngayon ay nasa elementary na. Isang araw, Eman anak, pakihatid mo muna kina Maring Beth itong pinatahin niyang uniforme ng kanyang anak na si Lani. utos ni Letty sa kanyang anak. Kunin mo na rin yung balanse niya. Biling niya pa rito. Ano ba yan, Nay? Ang aga-aga, utos ka agad. Reklamo nitong si Eman na halos pasado 9:00 na kung gumising. Aba, Eman, walang mahirap sa pinapagawa ko sa'yo. Ihatid mo lang naman ang tinahi ko. Kapag gagala ka, mas mabilis ka pa sa 4:00. Singhal ni Letty sa kanyang anak. Oo, Nay, ito na po. Kakamot-kamot ulo at padabog na sumunod itong si Eman sa iniutos ng kanyang nanay. Ilang saglit pa ay nakabalik na nga ito at tila naiinis at nagsalita. Nay, sabi ni Aling Beth, kinuha na raw po ni tatay kagabi yung balance niya sa'yo. Sabi mo daw po pinapakuha mo na, kaya ibinigay niya na daw po. Napahiya pa tuloy ako doon kasi siningil ko pa ulit. Reklamo ni Eman sa kanyang ina. Ay naku, ang tatay mo talaga. Kaya pala lasing na naman kagabi. Ipinang-inom na naman ang kakarampot kong kinita. Naiusal na lamang ni Letty sa kanyang sarili. O siya, sige na, mag-asikaso ka na sa pagpasok mo. Magtatanghali na. Baka malate ka na naman. Soy-soy ni Letty sa kanyang anak. Nay, pwede po bang hindi na po muna ako pumasok ngayon? Tinatamad po kasi ako Pakiusap ni Eman sa kanyang ina. Ano? Anong hindi papasok? Ako, Emmanuel, tigil-tigilan mo nga ako sa katamaran mo. Baka akala mo na hindi ko alam na madalas kang mag-cutting classes. Umaalis ka dito sa bahay at ang buong akala ko nasa eskwelahan ka at nag-aaral. Yun pala, naroon ka sa computer shop at naglalaro lang. Tapos ngayon, iba na naman ang style mo. Hindi ka papasok. Ano na lang ang magiging kinabukasan mo, anak, kung ganyan ka palagi? Konsumisyadong litanya ni Letty sa kanyang anak. Bakit si tatay painom-inom lang at pasabong-sabong? Hindi nagtatrabaho, pero okay naman ang buhay niya. Naibulalas na lamang ni Eman sa kanyang ina. Nagulat naman si Letty sa sinabi ng kanyang anak. Mahirap talaga kapag nakikita ng bata ang maling gawain ng magulang. Lalo na't sa murang edad, ang mali ay nagiging tama sa kanilang paningin. Okay, tingin mo okay ang buhay na meron tayo ngayon, Eman? At talagang yapak pa ng tatay mo ang gusto mong sundan, ha? Naiinis na wika ni Letty sa kanyang anak. Hanggang sa biglang dumating si Sunny na tila nakainom ito dahil pasuray-suray ito sa kanyang paglalakad. Ano na naman yung binubunga-bunga mo dyan, ha, Letty? At naririnig ko pa ang pangalan ko. Lasing na wika ni Sunny sa kanyang asawa. O yan, yan ang magaling mong ama, Eman. Lasing na naman yan. Yan ba ang gusto mong tularan? Naiiritang wika ni Letty sa kanyang anak. Hoy, tumigil ka nga sa kakabunganga mo dyan. Nakukulilig ang tenga ko. Ang aga-aga boses mo ang naririnig ko. Pag hindi ka tumigil, tatamaan ka talaga sa akin. Usal ng lasing na si Sunny sa kanya. Ganito ang pamilyang meron si Letty. Para siyang nasa impyerno sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Araw-araw rin siyang namumroblema sa kanyang mag-ama. Pakaramdam niya ay wala na siyang kaginhawaan sa buhay. Lumipas ang ilang taon at nasa 15 taong gulang na si Eman. Ngunit hindi pa rin ito nakakagraduate sa elementary. Dahil kung hindi ito nagbubulakbol, ay palagi itong lumiliban sa klase. Halos nagsawa na nga sa kanya ang kanyang mga guro. Dahil taon-taon na lamang ay may Emmanuel de la Cruz ang nasa kanilang klase. Kaya naman kahit pasang-awa, ay binigyan na nila ito ng grado. Umusad lamang ang baitang nito. Ngunit pagdating ng grade 6, ay hindi talaga ito makapasa-pasa. Dahil ultimong pagbabasa at pagmumultiply ay hindi nito alam. Nako, Nanay Letty, hindi ko na po alam kung ano ang gagawin ko kay Eman. Madalas po ay absent. Kung hindi absent, ay nagkakating classes.
At kapag pumapasok naman siya, ay palaging napapaaway. Sa totoo lang po, masakit man pong sabihin, ang anak niyo po ang palaging narereklamo ng mga kapwa ko guro dahil sa konsumisyon. Wika ng advisor na Eman sa kanyang ina. Malungkot na umuwi si Letty sa kanilang bahay. Namumroblema siya kung ano ang gagawin niya sa kanyang anak. Hindi niya ito pwedeng pabayaan dahil lalong mapapariwara ang buhay nito. Ngunit ano ang kanyang gagawin kung ayaw talagang pumasok sa eskwelahan ng kanyang anak? Isang gabi, habang nasa pagkainan silang tatlo. Eman, galing ako sa eskwelahan niyo noong isang araw. Nakausap ko ang advisor mo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng concern niya sa'yo. Panimula ni Letty. Anak, ayaw mo ba talagang mag-aral? Tanong niya sa kanyang anak. Nay, nahihirapan na po kasi ako eh. Isa pa po, ako lang po yung pinakamatanda doon sa klase namin. Nahihiya na po akong pumasok. Katwiran ni Eman sa kanyang ina. Huwag pilitin kung ayaw mag-aral. Ang mabuti pa, sumama ka na lang sa akin anak sa pagkukonstruksyon para makatulong ka sa mga gastusin dito sa bahay. Suwestyon naman ni Sunny sa kanyang anak. Ano ka ba naman, Sunny? Imbes na hikayatin mo ang anak natin na pumasok sa eskwelahan, talagang sinusuportahan mo pa talaga siya sa katamaran niya. Naiinis na saad ni Letty sa asawa. Ikaw nga, Letty. Tigil-tigilan mo nga yung kakabunganga mo. Pag ako nainis sa'yo, matatamaan ka na naman sa akin. Ano bang gagawin natin? Sa ayaw nang mag-aral ng anak mo eh. Alangan namang pilitin natin yan. Likas na mahina ang kokote. Manang-mana sa'yo. Wika ni Sunny sa kanyang asawa. Hoy Eman, kung ayaw mo mag-aral, walang problema sa akin. Pero ayaw kong makikita ka dito sa bahay na kain tulog lang ang ginagawa mo ha. Hindi ka prinsipe dito. Magbanat ka ng buto. Matigas na wika ni Sunny sa kanyang anak. Opo, Tay. Sasama na lamang po ako sa inyo sa trabaho. Tugon naman ni Sunny. Wala nang nagawa pa si Letty sa desisyon ni Sunny at sa kagustuhan ng kanyang anak na si Eman. Ganun pa man, ay hindi siya nawawala ng pag-asa na makikinig ito sa kanya. Lalo na kapag naranasan nito ang hirap ng isang pagiging construction worker. Umaasa siyang babalik itong muli sa kanyang pag-aaral. Ngunit nagkamali si Letty. Ang katiting na pag-asa na iyon ay tuluyan nang naglaho nang minsang umuwi ang kanyang mag-ama galing sa trabaho at parehas pa itong lasing. Letty, anong pagkain natin ha? Tanong ni Sunny habang pasuray-suray na lumapit sa kanilang lamesa at binuksan ang takip ng pagkain na naroon. Maya-maya pa ay nagalit ito nang makitang walang kahit na anong laman ng pagkain na nakalagay roon. Anak nang, putya naman Letty oh. Bakit walang pagkain dito? Singal ni Sunny sa kanya. Bakit? May iniwan ka bang pambili? Imbis na nag-inom ka, ibinili mo lang sana ng bigas at pati na rin sardinas. Di sana'y may pagkain tayo ngayon. Dinamay mo pa sa kalokohan mo ang anak mo. Pabalang nasagot ni Letty sa kanyang asawa. Anong sabi mo? Aba marunong ka nang sumagot-sagot ngayon ha? Galit na wika ni Sunny sa kanyang asawa. Sabay sapok nito sa kabilang pisngi niya. Aray! Naiusal na lamang ni Letty habang sapo-sapo ang pisnging namamalit sa lakas ng pagkakasampal sa kanya. Tay, tama na po. Awat na Eman sa kanyang ama at inilayo na ito sa kinaroroonan ng kanyang ina. Hindi ito ang unang beses na nakita ni Eman na sinasaktan ng kanyang ama ang kanyang ina. Ikaw naman kasi nanay, alam mo naman na paglasing si tatay, nananakit yun. Bakit pa kasi sumasagot-sagot ka pa? Naiinis na wika ni Eman sa kanyang ina habang nilalagyan ng yelo ang pisngi nitong nagsisimula ng magkaroon ng pasa. At ang kaninang lasing na anak ay tila na imasmasan sa pangyayari. Sa ganoon umusad ang buhay nila. Nakasanayan na ni Letty ang ganoong sitwasyon hanggang sa isang araw. Nay, tawag na Eman sa kanyang ina. Oh Eman, ang aga mo atang nakauwi ngayon. Ang tatay mo, hindi mo ba kasama? Usisa ni Letty sa kanyang anak habang patuloy sa pananahi. Nasa ospital si tatay, Nay. Dinala po ng mga kasama namin sa trabaho kasi namimilipit po sa sakit ng tiyan at nagsusuka po ng dugo. Wika ni Emma na nag-aalala. Ano? Saang ospital dinala ang tatay mo? Doon po sa may district. Tugon ng binata sa kanyang ina.
Dali-daling pinuntahan ni Letty at Eman si Sunny sa district hospital. Naabutan nila itong nakaswero na at naka-oxygen at tila walang malay. Maya-maya pa, siya namang pagdating ng doktor na naka-assign sa kanyang asawa. "Kayo po ba ang asawa?" Tanong ng lalaking doktor. Opo, ako po, Dok. Kamusta po ang asawa ko? Usisa ni Letty. "Nanay, tatapatin na po kita ha. Hindi po maganda ang kalagayan ng asawa nyo. Meron po siyang lung cancer. End stage na po. Any moment ay pwede na po siyang kunin sa atin." Wika ng doktor. Hindi naman nagulat si Letty sa sinabi ng doktor patungkol sa kalagayan ng kanyang asawa. Paano hindi ito magkakaroon ng ganong sakit? Bata pa lamang ito, alak at sigarilyo na ang laman ng katawan nito. Sa isip-isip ni Letty, mas mabuti na rin na kunin na lamang ng Diyos ang kanyang asawa para hindi na ito mahirapan pa. At isa pa, para kahit papaano ay wala ng pamarisa ng kanyang anak na tila sinusundan ng yapak nito. Hindi nga naglipat buwan at tuloy nang binawian ng buhay ang asawa ni Letty na si Sunny. Ang buong akala ni Letty na sa pagkamatay ng kanyang asawa ay kahit papaano ay magbabago ang pananaw ng kanyang anak dahil sa sinapit ng tatay nito. Ngunit nagkamali siya dahil imbes na magbago ay tila lalo pang lumala ang ugali ni Eman. Araw-araw itong umuwi ng lasing at kadalasan ay napapaaway pa ito dahil sa sugal. Talaga bang hindi ka na magbabago, ha, Eman? Talaga bang sinusundan mo ang yapak ng tatay mo? Galit na wika ni Letty sa kanyang anak. Nay, dinaya ako sa sugal eh. Alangan namang pabayaan ko na lamang yon. Ano sila? Sinswerte? Baluktot na katwiran ni Eman sa kanyang ina. Kung hindi ka nagiinom at nagsusugal, hindi ka sana mapapaaway ng ganyan. Aba, halos linggo-linggo na lamang na nasa barangay ka. Kung hindi ka narereklamo na nag-aamok sa sobrang kalsingan, pinapablatter ka dahil sa pambubugbog mo sa kapwa mo sugarol. Litanya ni Letty. Nay, tama na nga. Ang sakit-sakit na sa tenga. Ngayon ko naiintindihan si tatay kung bakit kayo nasasaktan dahil sa kakabunganga nyo. Bastos na wika ni Eman sa ina. Hoy, Emmanuel, wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Anak lang kita. Bastos kang bata ka. Bahala nga kayo dyan. Sana hindi nyo na lamang ako pinanganak. Parang nagkaroon pa ako ng utang na loob sa inyo. Muling sagot ni Eman at saka muli itong umalis ng kanilang bahay. Saan ka na naman pupunta? Sigaw ni Letty sa anak. Sa lugar kung saan hindi ko naririnig ang bunganga nyo. Bastos nitong tugon. Naiiwang lumuluha si Letty. Hindi niya nakilala ang kanyang anak. Tila nawawala na siya ng pag-asa na maituwid pa ang landas na tinatahak nito. Hanggang sa isang araw, ay bigla na lamang hindi umuwi sa kanilang bahay sa Eman. Ni hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Sobrang stress ang nararamdaman ni Letty na ultimong mga kamag-anak niya ay suko na sa kanyang anak. Ate Letty, huwag kang masyadong magpaka-stress sa demonyo mong anak. Hindi ka nagkulang sa pangaral sa kanya. Kung yapak ng yumao niyang ama ang gusto niyang sundan, wala ka nang magagawa pa roon. Ang mahalaga, hindi mo siya pinabayaan. Ang isipin mo na lamang ay ang kalusugan mo. Bumabagsak na ang katawan mo dahil sa sobrang stress. Ani ng nakababatang kapatid niya. Ewan ko ba, Linda? Hindi ko alam kung saan ako nagkulang sa anak ko. Napakamalas ko talaga sa pagpapamilya. Malungkot na saad ni Letty sa kanyang kapatid. Halos mag-iisang taon nang hindi umuwi si Eman sa kanilang bahay. Nakasanayan na rin ni Letty na hindi kapiling ang kanyang anak. Nag-aalala man siya dito, ay wala naman siyang magawa dahil hindi niya alam kung saang lupalop hagilapin sa Eman. Sa loob ng halos 9 na buwan na hindi niya ito kapiling, ay kahit papaano yung nakaranas si Letty ng kapayapaan. Bagamat paminsan-minsan hindi maiiwasang sumagi sa kanyang isipan ng pasaway na anak. Tanging dasal na lamang ang inuusal niya sa tuwing naaalala niya ito. Hanggang sa isang araw, Nay! Nay! Tawag ni Emmanuel mula sa labas ng kanilang bahay. Emmanuel? Ikaw na ba yan? Paninigurado ni Letty sa boses na tumatawag. At nang kanyang buksan ang tarangkahan ng kanilang pinto, ay tumambad sa kanya ang kanyang anak na si Eman. Payat na ito, at tila hinang-hina. Diyos kong bata ka,
Saan ka ba nanggaling? Bakit ganyan ang itsura mo? Nag-aalalang tanong ni Letty. Mahabang kwento po, Nay. Ang mahalaga ay nandito na po ako. Wika ni Eman. Simula nang bumalik sa Eman sa kanilang bahay, ay napapansin ni Letty na hindi ito lumalabas. Palagi itong balisa at tila may kinakatakutan. Anak, magtapat ka nga sa akin. Ano bang nangyayari sa'yo? Usisa niya rito. Wala po, Nay. Ayos lang po ako. Marami lamang po akong iniisip. Nakayo kong wika ni Eman sa ina. Siya nga po pala, Nay. Doon po sa pinagtatrabahuhan ko, nangangailangan po sila doon ng kasambahay. Kung gusto niyo po, re-recommenda ko po kayo. Para magkasama na po tayo palagi. Wika ni Eman sa kanyang ina. May trabaho ka, anak? Opo, Nay. Kaya matagal po akong nawala kasi stay-in po ako doon. Paliwanag niya sa kanyang ina. Sumilay ang mga ngiti sa mga labi ni Letty. Nabuhayan siya ng pag-asa sa pag-aakalang nagbago na ang kanyang anak. Kaya naman agad siyang pumayag sa inaalok nitong trabaho para lang magkasama na sila palagi. Ngunit lingid sa kaalaman ni Letty, ay ibebenta na pala ni Emma ng bahay na kanilang tinitirhan at iyon ang dahilan kung bakit siya umuwi sa kanilang bahay upang kunin ang titulo nito at ibigay sa pinagkakautangan nito. Walang kaalam-alam si Letty na mawawala na pala ang bahay na ipinundar niya. Dekada na ang nakakalipas. Sumama nga si Letty sa kanyang anak sa pinagtatrabahuan nito. Nagulat siya sa laki ng bahay na tila mansyon niyon. Maraming mga armadong lalaki ang nakapalipot sa loob at labas ng bahay. Anak, ang laki naman ng bahay ng amo mo. Naiusal na lamang ni Letty kay Eman. Opo, Nay. Simula po ngayon ay dito na po kayo magtatrabaho. Sad na Eman sa kanyang ina. Ang laki naman ng lilinisan ko, anak. Manghang wika ni Letty. Naputol ang pag-uusap nilang mag-ina nang maya-maya pa ay may dumating na isang sopistikadong lalaki. Latansya niya ay nasa edad 60 na ito, ngunit matigas pa ang tindig. Ito na ba ang sinasabi mong nanay mo, Eman? Tanong ng lalaki kay Eman. Opo, boss. Nanay ko po. Si Nanay Letty po. Tila nauutal na tugon ni Eman. Nasabi mo na ba sa kanya ang gagawin niya? Tanong muli ng lalaki. Sir, ang sabi po ng anak ko sa akin, nangangailangan daw po kayo ng kasambahay na stay-in daw po. Sabat naman ni Letty. Ano? Kasambahay? Anong kasambahay ang pinagsasasabi mo dyan? Runner, yan ang magiging trabaho mo sa loob ng 3 taon dito sa mansyon. Kung tutuusin nga, kulang pa ang 3 taon sa laki ng pagkakautang ng anak mo sa akin. Pero dahil mabait ako, at isa pa ay ibinigay niya naman na sa akin ang titulo ng bahay niyo, kahit pumapayag na ako, sa 3 taon na lang. Pero ibang usapan kapag nahuli ka ha, kaya dapat mabilis kang tumakbo, sabi ng lalaking kaharap nila. Teka sandali, ano bang sinasabi nito, anak? Anong runner? Saka bakit sabi niya, malaki ang utang mo sa kanya, anak? At bakit nasa kanya ang titulo ng bahay? Nagugulang ang tanong ni Letty kay Eman. So wala palang alam ang nanay mo, Eman. Ayos ka ring bata ka no? Sagat sa buto ang katarantaduhan mo. Bahala nga kayo mag-usap munang mag-ina. Basta't labas ako dyan ha. Siguraduhin mo lang na mapapasunod mo ang nanay mo. Kung hindi, 2 kayong lalabas na malamig na bangkay dito sa teritoryo ko. Mabagsik na wika ng lalaki. Ang buong akala ko, anak, nagbago ka na. Pero hindi pa pala. Mas lalo ka pa palang lumala. Pati sindikato ay pinasok mo na. Tama ang siyang linda mo. Sagad na sa buto ang kasamaan mo. Naiiyak sa halo-halong emosyon si Letty ng mga sandaling iyon. Nay, huwag ka nang magalit. Nandito na to Wala na tayong magagawa. Ang isipin mo na lang, Nay, pagkatapos ng 3 taon, makakabayad na tayo kay boss. Isa pa, pag nagustuhan niya ang trabaho mo kahit may utang tayo sa kanya, ay magbibigay yun ng bonus. Wika ni Eman sa kanyang ina. Ano? Wala na ba talagang natitirang katinuan dyan sa pag-iisip mo, anak? Pati ako na sarili mong ina, isasama mo sa mga kalokohan mo? Hindi ako papayag. Ayoko. Hindi ako papayag sa gusto mo. Aalis na ako dito. Pinasok mo ang kalokohan mo na yan, kaya mag-isa mong labasan. Matigas na sabi ni Letty sa kanyang anak. Nay, huli na po.
Hindi na po tayo makakalabas dito. Malungkot na saad ni Eman. Natigilan si Letty sa kanyang narinig at sandaling napapikit. Hindi niya malaman ang mararamdaman. Bakit umabot sa ganito ang sinapit ng buhay nilang mag-ina? Unti-unting pumatak ang luha ni Letty sa matinding emosyon. Wala nang ang dagawa si Letty, kung hindi ang sumunod na lamang sa pinag-uutos ng tinatawag nilang boss. Araw-araw ay may bitbit siyang kontrabando na dinideliver niya sa mga kliyente ng kanilang boss. Si Letty ang nagsisilbing runner ng mga ito, sapagkat bukod sa babae ito, ay hindi halatang tulak ng ipinagbabawal na gamot dahil sa inosente nitong mukha. Magaling. Bilib din ako sa nanay mo, Eman ha. Mabilis kong magtrabaho. Kung ganyan ang ganyan hindi aabuti ng 3 taon makakabayad ka sa akin. Sabi ko naman sa iyo, boss magaling dumiskarte ang nanay ko. Pagyayabang pa ni Eman. Pero wag kang magpakakampante ha. Baka isang araw ikanta tayo niyan. Hawakan mo sa leg ang nanay mo. Kung hindi, todas kayo sa akin. Sabi ng boss nila na kanina lang ay natutuwa sa kanila. Ngunit ngayon ay tila kaaway naman ang tingin sa kanilang dalawa. Hindi po boss, hindi po magagawa ni nanay yon. Nag-usap na po kami patungkol sa bagay na yan. Mariing tanggi na Eman sa boss nila. Tumagal pa ng halos 1 taon ang ginagawang iyon ni Letty para sa boss ng kanyang anak. Hanggang sa isang araw ay nakahanap siya ng tiyempo upang magsuplong sa mga pulis. Isang gabi, habang tulog na ang lahat, ay dahan-dahang kinuha ni Letty ang cellphone ng kanyang anak. Mahimbing ang tulog nito dahil sa kalasingan. Mabilis niyang idinayal ang numero ng kanyang nakababatang kapatid na si Linda. Buti na nga lang at sa ulado nito ang numero ng kapatid. Doon ay sinabi niyang lahat ng nangyari sa kanya at ang sitwasyon nilang mag-ina ngayon. Kaya naman ibinigay niya ang detalye ng operasyon nila bukas ng gabi. Pagkatapos noon, ay binura niya ang numero ng kapatid sa telepono ng anak, maging ang text message na kanyang sinend kanina. Umaasa si Letty na bukas ng gabi ay mawawakasan na ang kasamaan ng boss na Eman. Mas tatanggapin pa niyang mabulok sa bilangguan ng kanyang anak. Kesa buhay nga ito at malaya, ngunit unti-unti namang sinusunog ang kaluluwa nito sa impyerno dahil sa masasamang gawain. Dumating nga ang oras ng transaksyon nila Letty. Ito ang kauna-unahang operasyon niya simula nang dumating siya sa mansyon ng boss ng kanyang anak. Kabado siya sa maaaring mangyari, ngunit nananalangin siya na ito na ang wakas ng lahat ng ito. Dala-dala ang isang maleta patungo sa lugar kung saan niya kakatagpuin ang kliyente ng kanilang boss. Nang walang ano-anong, biglang may nagpaputok. Taas ang mga kamay! Mga pulis ito! Napapaligiran namin kayo! Pagkarinig noon, ay sunod-sunod na putukan ng pumailan lang sa lugar na iyon. Yuko at tago ang ginawa ni Letty. Ngunit huli na ang lahat nang naramdaman niyang may mainit na likidong tumatagas sa kanyang likuran. Tinamaan siya ng bala ng baril. Nay! Nay! Patakbong sigaw ni Eman, papalapit sa kanyang ina. Ngunit huli na ang lahat. Eman anak! Huling salita ni Letty bago ito tuluyang nalagutan ng hininga. Kasabay ng huling patak ng luha nito sa mga mata. Inay! Inay! Mahabang sigaw ni Eman na umahatungal habang yakap-yakap ang wala ng buhay na ina. Maya-maya pa ay nilapitan na siya ng mga pulis at pinusasan. Ang mga labi naman ni Letty ay kaagad na dinala sa morgue. Dahil sa katigasan ng ulo mo, namatay ang kapatid ko. Saka huli-huli ang sandali ng nanay mo. Kapakanan mo pa rin ang iniisip niya. Pero anong ginawa mo, Eman? Puro pasakit at pahirap ang ibinigay mo sa nanay mo. Kung tutuusin, hindi pala ng baril ang pumatay sa kanya. Kung hindi ikaw mismo na anak niya, ang nagatid sa kanya sa kanyang kamatayan. Galit na wika ni Linda sa nakakulong na pamangkin. Kahit lumuha ka pa ng dugo dyan, hindi mo na maibabalik pa ang buhay ng nanay mo. Buong buhay niya ay wala siyang inasam kung hindi ang magkaroon ng maayos na buhay. Pero hanggang sa kahuli-huli ang hininga niya, ay hirap at sama ng loob ang naranasan niya sa iyo. Dagdag pa ng tiyahin ni Eman. Tuluyan na ngang nakulong si Eman. Laking pagsisisi niya sa kanyang nagawang kamalian. Ngunit magsisiman siya, ay huli na ang lahat
Dahil lang kahit sa isang taong nagmamahal at pilit na umiintindi sa kanya, ay wala na. Namatay itong kasama niya ngunit sa maras na pamamaraan. Araw-araw niyang pinagsisisihan ang mga nangyari. Humagulgol man siya ng humagulgol, umiyak man siya ng umiyak, wala na siyang magagawa pa. Hindi na maibabalik pa ang buhay ng kanyang mapagmahal na ina. Pakiramdam niya ngayon ay mas masahol pa siya sa patay sa araw-araw na buhay niya sa likod ng malamig na rehas na bakal. Nay, kung saan ka man po naroon ngayon, patawarin niyo po sana ako. Naiusal na lamang ni Eman sa kanyang sarili habang umaagos ang luha sa kanyang pisngi na punong-puno ng panghinayang at pagsisisi. Tunay ngang matitiis ng ina ang lahat, alang-alang lamang sa kanyang anak. Kaya naman hindi deserve ng mga ina na bigyan sila ng sakit ng ulo. Kaya naman sa bawat mga anak na nakikinig, huwag kayong gumawa ng mga bagay na pagsisisihan nyo rin sa huli. Isa lamang ang ating mga magulang at hindi na tayo makakahanap pa ng ganito kung mawawala sila. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Kayo kabarangay, anong aral ang napulot nyo sa ating kwento sa araw na ito? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.